excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Nagpupuyos sa galit si President Bongbong Marcos matapos niyang madiskubre na palpak at hindi well-maintained ang isang flood control project sa Bulacan na nagkakahalagang 96.4 million pesos. Ang kontratistang may hawak ng proyekto ang St. Timothy Construction Corporation, isang kumpanyang una nang nalink sa mga diskaya ng Pasig City. Unang umingi ang pangalan ng mga diskaya nang tumakbo si Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig City. Hinamon niya ang incumbent mayor na si Vico Soto dahil sa mga umano'y paninira sa kanilang pangalan at kumpanyang St. Gerard Construction. Binalikan ng Billionaire News Channel ang aming naging panayam sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya noong October 2024. Meron sa taas yung mga service cards ng mga... Ipinakita sa amin ng mag-asawa ang nasa 40 sa 100 koleksyon nila ng mga luxury at exclusive cars. Ang ibang brands nito, sila lang ang mayroon sa buong bansa. Kwento ng mga diskaya, malayo na ang kanilang narating pagkatapos ng una silang makasungkit ng isang government project noong 2014. Mula doon sa hindi nyo alam sa pambayad ng tuition, walang panggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya sa ano? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kaparan ng title ng ano niya, ng station niya, ng billionaire niya, channel niya. Parang ganun lang din. Unang iniulat ng Billionaire News Channel na nakasecure ng halos 31.6 billion pesos worth of flood control project contracts ang mga diskaya mula 2022 hanggang 2025. Galing sa siyam na kumpanya na umano'y connected sa pamilya ayon sa pagkasiwalat ni Mayor Vico. Dalawa sa siyam na kumpanyang ito kabilang sa top 15 most favored contractors ng DPWH, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation. Halos 6% ng kabuuang budget para sa flood control project sa buong bansa na bakuran umano ng mga diskaya. Sa pagsasaliksik ng BNC, natuklasan naming mula sa Administrasyong Aquino III hanggang Administrasyong Duterte, kabilang na sa top contractors ng DPWH ang St. Gerard Construction ng mga diskaya. 2015 nang masuspindi sila ng DPWH sa paglahok sa bidding ng mga government contract dahil sa umunoy spurious o ilang false declarations sa kanilang tax clearance. 2020 naman nang ma-blacklist ang kumpanya sa loob ng isang taon dahil sa isang delayed construction ng isang school building sa Indang, Cavite. Mahiya naman kayo! Matatanda ang naging highlight ng State of the Nation address ni PBBM ang mga umano'y maanomalya na flood control projects. Maraming opisyal ang nagsiwalat ng korupsyon sa likod ng mga proyektong by kickback kapalit ng substandard na proyekto. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng mga diskaya pero tumanggi itong magbigay ng kanilang panig sa issue. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.